Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Colossians chapter 1 verses 9 and 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sanay. Ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Praying for God's will in your life. Dapat po tayong mga believers, matuto po tayong mag-pray ng God's will sa ating pong mga buhay. Yan po ang ginagawa ni St. Paul dito po sa kanyang prayer para sa mga taga-Kolosas. Kaya alam niyo po, minsan kaya tayo hindi nakapamumuhay po, sabi dito, ng kalugod-lugod sa Diyos at karapat-dapat, kasi po hindi natin alam yung kalooban ng Panginoon. Kung alam po natin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, ang sabi diyan, sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. So yun pala, ang sikreto para ma-experience natin sa buhay na ito na tayo maging useful and fruitful in the kingdom of God. Kailangan alam po natin yung God's will. At alam niyo po, napakahalaga na makita natin sa Biblia kung paano tayo kinakaugnay ng Diyos. Unang-una po dyan ay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ako po'y naniniwala na tayo'y gustong gabayan ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. At ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10, sabi diyan, what God has prepared for those who love Him. Sabi diyan, but God has revealed it to us by His Spirit. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nahahayag po ang kalooban ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo po, mahalaga yung hahanap tayo ng mga verses na nagko-confirm doon po sa ating mga pinagpe-pray. At mahalaga po na makita natin sa pagbabasa ng Biblia kung ano po yung mga pangako ng Diyos concerning doon sa prayer natin. At alam niyo po, nire-reveal yan ng Lord sa ating spirit. At sa pamamagitan ng kanyang salita, natutuklasan natin kung ano yung nais niya sa ating mga buhay. Alam niyo po, sabi sa Psalm 119 verses 105, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Kasi alam niyo po, ang salita po ng Diyos, yan po magbibigay sa atin ng liwanag. Kung naguguluhan po tayo sa buhay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi na po tayo maliligaw. Kaya ako po'y naniniwala na ang Diyos gusto niya tayong kaugnayin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi sa Isaiah 55 verse 11, so is my word that goes out of my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kasi gustong-gusto tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Para siyang ama na ayaw niya na tayo'y naliligaw, napapahamak dahil hindi natin alam yung kanyang kalooban. At ang sabi po sa John chapter 8 verse 12, hindi tayo lalakad in darkness. Dahil ang liwanag ng Diyos ay nasa ating mga buhay. Kaya tandaan nyo po, para maunawaan natin ang God's will, kailangan po ay magbabad tayo sa salita ng Diyos. Alamin natin yung mga pangungusap at pangako ng Diyos para makita natin kung ano yung nais niyang mangyari sa ating mga buhay. Pangalawa po ay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kinakaugnay tayo ng Lord through the Holy Spirit. Sabi sa Romans chapter 8 verse 14, because those who are led by the Spirit are the sons of God. Kita ninyo, ang Diyos bilang Ama, gusto niyang i-lead tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Dahil tayo kanyang mga anak. Siguro yung sa libutan hindi nila maunawaan ang plano ng Diyos. Pero tayo nakakabilang sa pamilya ng Diyos. Ang Diyos gusto niya ipahayag sa iyo yung plano niya, yung direction na gusto niya para sa iyo. Kasi alam niyo po, walang ama na hindi nangangarap para sa kanyang mga anak. Ganon din ang ating Ama na nasa langit. Kaya makikita ninyo, ang purpose po ng Holy Spirit ay napakalinaw.
Sabi sa John chapter 14, verse 18, I will not leave you as orphans. Kasi alam ng Panginoon sa mundong ito napakahirap ng walang gabay. Kaya ang sabi po sa John chapter 16, verse 13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will tell you what is yet to come. Kaya alam niyo po, hindi po ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba na misteryoso ang ways ng Lord. Ano po yung sinasabi ng iba na tanging Diyos lamang ang nakakalam. Malinaw po sa Bible. Ipinaalam ng Diyos sa atin yung kanyang kalooban dahil tayo'y kanyang mga anak. Nasa sa atin na lamang po yan kung sensitive tayo sa Holy Spirit. Nasa sa atin na lamang po yan kung open tayo sa pangungusap ng salita ng Diyos. Pangatlong kaparaanan po ay yung po sa pamamagitan po ng pangungusap niya sa atin namang espiritu. Ano po? Kasi tayong tao may espiritu po tayo. Ano po? At doon tayo kinakaugnay ng Lord. Ano po? Ang sabi po sa Acts chapter 2 verse 17, ang language po ng Holy Spirit sa huling araw ay yung prophecy, visions, and dreams. Kaya hindi po aksidente minsan na kayo nakakapanaginip or minsan may nilalagay ang Diyos na desire sa inyong puso, isang pangarap, ano po, or isang vision. Kasi kaya nilalagay yan ng Diyos sa inyong puso para makita ninyo kung ano yung dinidesire niya para sa iyong buhay. Kaya ako po naniniwala kapag ikaw ay may vision sa iyong puso, may mararating ka Kasi pangungusap po yan ng Diyos sa iyo. Halimbawa kay sakitin, makikita mo muna yung sarili mo sa isang vision na pinagaling na ng Panginoon. Ganyan po nangyari sa akin noon. Ano po? Nakita ko po yung sarili ko sa pamamagitan ng vision. Nung ako pa hindi pa mangangaral ng salita ng Diyos, nakita ko rin po sa isang vision na ako'y gagamitin ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita. Iba-iba po ang pangungusap ng Panginoon. Yung iba, maaaring ang pangungusap sa inyo patungkol po sa inyong calling sa ministry, o sa negosyo, o sa trabaho. Even yung bansa na inyong pupuntahan. Kung kayo'y mag-a-abroad, kung saan kayo gagamitin ng Panginoon, saan kayo titira. Alam niyo po ba, yan ay pinahahayag ng Diyos sa pamamagitan po ng visions and dreams. Or even dun sa mga dinidesire ninyo sa inyong mga puso. Kaya maintindihan nyo, sabi sa Mark 11 verse 24, ano po? What things soever you desire. Saan ang gagaling yung desire na yun? Nanggagaling din yan sa Diyos. Pinapahayag niya sa atin upang yun ang ipag-pray natin. Sabi sa John 15 verse 7, kung mananatili tayo sa kanyang mga salita at pangako, ang sabi ng Biblia, hingin natin ang anumang ating naisin at ipagkakaloob niya sa atin. Saan ang gagaling yung desire na yon? Kadalasan ay nilalagay sa iyo ng Panginoon sa iyong puso sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Tandaan niyo po, doon kumakaugnay ang Panginoon sa ating pong espiritu. Kaya hindi aksidente kung bakit may vision ka, may pangarap ka sa buhay, may dream ka, or even talagang totoong panaginip, nakita mo. Kasi kinakaugnay ka ng Holy Spirit, specifically sa nais niyang mangyari sa iyong buhay. Kasi sabi, He will tell you what is yet to come. Sabi sa John chapter 16 verse 13. At uulitin ko, ano ang purpose ng lahat ng ito? Ang sabi po sa English Bible, that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Gustong-gusto ng Diyos na makita ang buhay nating useful and fruitful para sa kanyang kingdom. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.